Pag kayo ay bibili ng memory card sa inyong dashcam, siguraduhin ninyo na pan dashcam yung ilalagay ninyong memory card. Iba yung memory card ng cellphone sa memory card ng pan dashcam or CCTV. Sabihin na natin mas intense kasi yung gamit ng pang dashcam kaysa sa pang cellphone. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, magsishare lang ako ng konting info no, kung sakali mang bibili kayo ng dashcam at bibili rin kayo ng isang memory card o halimbawa nasiraan kayo ng memory card at kailangan nyo magpalit ng memory card no. Yun nga, iba ang memory card ng cellphone sa pan dashcam. Sabihin na natin mas heavy use yung pang dashcam than pang cellphone. Kaya ang mangyayari dyan, posibleng hindi magtagal ang inyong memory card kung ang ilalagay nyo sa inyong dashcam ay pang cellphone. Kasi ang problema with our dashcam no, continuous kasi yung pag edit niya o yung pag-delete niya at yung pag-save niya. So kumbaga looping kasi lagi yan. And yung pang cellphone kasing memory card, hindi yan created doon. Okay? So ang mangyayari, makukurap yung memory card. Okay? Unlike kasi nung pang sabihin na natin pang dashcam talaga o pang CCTV, created siya para mag save and mag-delete ng continuous. So sa akin, sa mga na-experience ko na okay na memory card, isa dyan yung SanDisk na brand na ang dalawa yung option dalawa yung pwede mong piliin dyan. Pwede kang pumili ng high endurance. Ito pang dashcam talaga to, pang CCTV no, at yung Extreme Pro. Yan yung dalawang na try ko, and on my own experience talaga namang magtatagal. Kasi sabihin natin on the story no, pag gumamit ka ng ordinary memory card, maybe pero depende kasi sa paggamit ng kotse. Kasi kung mas frequent yung gamit ng kotse natin, pwedeng umabot lang yan ng 1 taon. Then after that, masisira na yung memory card mo. Now, kung sabihin natin bumili ka nung talagang pang dashcam, maybe it will take around, alam pa, for example sa akin, pinakamatagal ko na itagal na pang memory card, pang dashcam talaga, maybe mga 4 years. Actually, meron ako isang memory card 7 years na, and hindi pa siya nasisira no. Kasi nga yun nga, siya ay created for dashcam talaga. Okay? So, kumbaga, way back then, may mistake din before. Actually, ang dami kong di ba, way back then, yung mga cellphone, may mga libreng memory card yan. So, ginagawa ko, hinuhugot ko yung memory card nun, nilalagay ko sa dashcam ko. Tapos nagtataka ko, bakit ang bilis masira? Minsan 6 months pa lang, minsan 1 taon pa lang, sira na. Yun pala, yun nga, ako personally, hindi ko rin alam, way back then. Yun pala, meron palang specific na memory card for dashcam. So yun lang yung binibigay kong info ngayon ano. Bumili kayo ng memory card na specific para sa dashcam. So yun nga yung dalawang na try ko. Hindi ko lang alam kung meron sa ibang brand pero ito talaga, created talaga siya pang dashcam talaga. Kasi nga yung pag-edit o yung pag-save at pag-delete continuous. Kung ordinary memory card yung ilalagay niyo, mabilis lang talaga siyang masisira. And yun nga, hindi naman natin alam kung kailan natin siya kakailanganin, di ba? Paano kung sa time na kinailangan natin siya, corrupted na. Kasi actually, pag sira ang memory card, minsan gumagana yung dashcam natin, pero hindi na pala nagsisave. Actually, nangyari din sa amin yan. Nangyari din sa amin yan, yung memory card pala is naglolo ko na. So, hindi niya na-save lahat. Sabihin na natin na-save niya maybe siguro mga ano na lang, mga 1 minute na lang. Kung supposedly, dapat mga 4 hours dapat yung recording. At yun, kung bibili kayo ng memory card, kung ano yung maximum na kaya nung inyong dashcam, yun yung mas okay ninyong ilagay. Para ma-set nyo siya sa mas mataas na resolution, para in case man, halimbawa, sabihin natin yung scenario lang, hit and run. Pag mas mataas yung resolution, mas kitang-kita mo yung plate number. Okay? Kumbaga, mas malinaw yan doon. And kung mas malaki yung memory card na mailalagay mo, mas
tagal din yung nai-store na video. So kumbaga mas okay yun, ano, lalo ngayon nauuso ngayon yung mga dual cam. Ayun, mas maganda talaga, mas malalaking memory card yung nilalagay natin kasi sobrang dalawa na yung nasisave niya. And maganda, syempre nakaset yan sa matataas na resolution para in case yun nga, yun yung mga scenario na, no, yung halimbawa kailangan mong reviewin, syempre iba pa rin yung mas malinaw, di ba? Yun yung idea doon mga paps, no? Kaya pag kayo ay bibili ng memory card, yun, kaso yun nga, sabi ko nga, maraming peking memory card. Kaya kung kayo ay bibili online, siguraduhin ninyo na galing do sa mga trusted seller, no? At siguraduhin yung huwag kayong bibili do sa sobrang mura. Kasi ito sabihin na natin kung bibili ka ng pang cellphone na memory card, siguro mga nasa 200. Kung bibili ka ng fake, siguro mga 100. Kung bibili ka ng pan dashcam talaga, mga 500 to 600 yan. So ganun yung ganun yung gap, no? Pero I would say, no, mas pakikinabangan mo talaga yung pang dashcam talaga. Pwedeng in 6 years, 7 years, di kayo magkakaproblema sa inyong memory card. Pwedeng pwedeng sabihin natin, pwedeng magloko, okay? Kailangan nyo lang i-reformat, pero okay na ulit. Yun lang naman yung idea. Kasi iba hindi naman masyadong heavy use. Sa akin kasi heavy use eh. Sabihin na natin, almost araw-araw yung recording, 10 hours, 'di ba? So sobrang tagal nung recording ko. So mabilis talaga masira yung memory card pag sa akin. Pag yung pang cellphone talaga, hindi siya magtatagal. Swerte nang tumagal ng 1 taon. Okay? Pero kung ang binili ko o yung binili ko na natutunan ko na is yung pang dashcam talaga, yun. Meron nga sabihin natin 5 years. No, sulit na, 'di ba? Kahit 2 to 3 times yung difference ng presyo, pero yung life naman mas matagal. So yun lang mga paps, no, yun lang yung konting idea, no, kung kayo ay bibili ng memory card sa inyong dashcam, no. Kumbaga bilhin niyo yung tama. Minsan yung ito yung mga pre doon sa mga dashcam, hindi maganda. Most of it hindi maganda, hindi magtatagal. Kaya kung kayo ay bibili ng dashcam, isabayin nyo na yung pagbili ng memory card para sure na sure tayo na walang magiging problema yung inyong recording. So yun lang naman, kahit mahal, mahal. O pwedeng halimbawa, sample na lang, avail nyo muna, gamitin nyo muna yung free, then pag-ipunan ninyo, sabihin natin mga 2 to 3 months, bumili na kayo ng pinaka branded na memory card na available na pwede nyo mabili. Kung sakali man bibili kayo online, siguraduhin nyo lang yung seller ay binibenta talaga ay original. Okay? Huwag kayong bibili ng fake. Maraming peke. So go for the most trusted na mga reseller na nagbibenta talaga ng original o so doon sa mismong kanilang brand. So yun mga paps, no, sa akin na try ko talaga. Ako highly recommended ko, hindi to sponsor, no. SanDisk na endurance o yung high endurance nila, tsaka yung Extreme Pro. Yan yung dalawa kong na-try na talagang nagtatagal for memory card ng dashcam. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like na lang at sana nakakuha kayo ng maliit na idea, no? Pwedeng sabihin natin medyo wala namang sense yata yan, pero sa pagtagal na marirealize nyo na pag kinailangan ninyo yung recording, ma-appreciate ninyo na dapat maganda palang memory card yung nabili ko sa aking kotse. So yun mga paps, no, sana nagkaroon kayo ng konting idea with regards to memory card. Salamat sa panonood, keep safe mga paps.